Magandang araw Pilipinas, magandang araw Timog Katagalugan. Narito ang mas pinalawak na mga balita ngayong Lunes, Disyembre 1, 2025. Unahin natin ang lagay ng panahon. Ayon sa Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Disyembre. Kahit patapos na ang taon, aktibo pa rin ang mga weather systems dahil sa umiiral na shear line at mga low pressure area. Base sa forecast models, posibleng makaapekto ang mga paparating na bagyo sa Aurora, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Patuloy din ang bantang pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Timog Katagalugan, lalo na sa Laguna, Quezon at Batangas kung magtutuloy-tuloy ang malakas na pag-ulan. Kaya paalala ng Pag-asa, maghanda bago magdiwang, i-secure ang bubong, kanal at emergency kits. Sa iba pang balita, nagsimula na ang mas mahigpit na crackdown ng LTO sa mga e-bike at e-trike na walang rehistro o lisensyadong driver. Ayon sa LTO, tumataas ang kaso ng aksidente na kinasasangkutan ng mga electric vehicle, kabilang ang mga kabataang walang lisensya. Para maiwasan ito, magpapatupad sila ng checkpoints, orientation sessions at impounding ng mga unit na hindi sumusunod. Ang payo ng LTO, kung kaya mong magmaneho, kaya mo ring sumunod sa batas. Samantala, naglabas ang DTI ng mas detalyadong price watch report para sa holiday season. Tumaas ang presyo ng bigas, manok, baboy, asukal at pasta products. Apektado raw ito ng mataas na demand, gastos sa transportasyon at pagtaas ng farm gate prices. Nakikipag-ugnayan ang DTI sa mga supplier para mapanatili ang suggested retail price at maiwasan ng overpricing. Pero tanong pa rin namin, magkakasya ba ang 500 kung spaghetti, hamon at fruit salad pa lang ang nasa listahan mo? Inilunsad ng DOH ang Holiday Stress Awareness Campaign upang mabawasan ang pressure, pagod at emotional burnout ngayong Disyembre. Ayon sa DOH, tumaas ang kaso ng insomnia, anxiety at hypertension tuwing holiday rush dahil sa trabaho, gastos at traffic. Kaya paalala nila, matulog ng sapat, kumain ng tama at minom ng tubig. With the Metro Manila Film Festival fast approaching, excitement is building in cinemas and social media. 8 films, various genres, and endless debates online about which movie will dominate the holiday box office. And of course, holiday movies are back, giving single people the sudden urge to walk faster in malls. Because choosing someone to watch a movie with is harder than choosing the movie itself. Here at Minuto Marites, celebrities are showing off their holiday homes, grand decorations, and massive Christmas giveaways. Some celebrities even flew abroad to shoot holiday vlogs, complete with winter outfits na mas malamig pa sa good morning text na hindi mo natanggap. But despite all the glamour, many artists continue to participate in charity drives. Dumako naman tayo sa balitang pampolitika. Nagpulong ngayong araw ang mga opisyal ng Timog Katagalugan kasama ang DILG at DPWH upang talakayin ang Holiday Traffic and Safety Plan para sa Calamba, San Pablo, Batangas City, Lucena at ibang lungsod ngayong Kapaskuhan. Kasama sa plano ang mas maraming traffic enforcers, one-way scheme sa matataong lugar, random checkpoints at upland busiko kontra overloading. Samantala sa national level, nagpahayag ang ilang senador na panukala para ibaba ang presyo ng basic goods sa pamamagitan ng temporary price freeze kung sakaling dumaan ang bansa sa matitinding bagyo ngayong Disyembre. May ilang tumutuligsa, may ilang sumusuporta pero sabi ng isang senador, hindi dapat sagasa ang presyo ng bilihin habang bumabangon ang tao.
Sa balitang pampalakasan, mainit ang preparasyon ng mga atleta sa Southern Tagalog para sa nalalapit na 2025 Regional Games. Nagpakitang gilas ang mga kupunan mula Batangas, Cavite, Laguna at Quezon sa kanilang pre-qualification matches sa basketball, volleyball, athletics at swimming. Partikular na humakot ng pansin ang Batangas City Juniors Basketball Team matapos magpakita ng impressive 12-game winning streak. Ayon sa kanilang coach, hindi kami nag-e-ensayo para lang lumaban. Nag-e-ensayo kami para manalo. Sa volleyball naman, nangunguna ang Laguna Spikers Women's Team na kilala sa kanilang matinding quick attacks at solid blocking. At sa international stage, nag-trending ang Filipina gymnast na si Arlene Mercado matapos makuha ang silver medal sa Asian Artistic Gymnastics Championship. Isa siyang proud daughter of Tanawan, Batangas. Patunay na may puso at galing ang Timog Katagalugan sa larangan ng sports. Ako si Alo Atienza. At ako si Eli Empleo. Sa bawat kwento, sa bawat tinig, at sa bawat timbre ng balita, kami ang inyong sandigan. Ito ang Balitang Timog Katagalugan.